Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas, makinig kayo ng mabuti dahil maraming maling impormasyon ang kumakalat ngayon sa social media tungkol sa mga bonus at pensyon na raw makukuha ninyo gamit lang ang isang valid ID. Pero mga kaibigan, bago kayo pumunta sa SSS o GSIS office, bago kayo mag-expect ng malaking halaga na baka hindi naman totoo, kailangan ninyong malaman ang katotohanan. Hindi ako narito para magbigay ng false hope. Narito ako bilang kaibigan ninyo na magsasabi ng totoo dahil ang totoo pa rin ang makakatulong sa inyo. Maraming mga video ngayon na nagsasabing may 13,500 piso bonus daw, may universal pension daw para sa lahat. Pero kapag pumunta kayo sa SSS, sasakit lang ang ulo ninyo dahil hindi naman pala totoo. Kaya dito sa video na ito, maglalaan ako ng oras para ipaliwanag sa inyo ang tunay na mga benepisyo na makukuha ninyo ngayong 2025, kung paano ninyo ito makukuha, magkano talaga ang halaga, at ano ang mga dapat ninyong iwasan para hindi kayo ma-disappoint o ma-scam pa. Mahal ko kayong lahat, kaya gusto kong protektahan kayo sa maling impormasyon habang tinutulungan kayong makuha ang lahat ng benepisyo na karapat-dapat sa inyo. Kaya mga minamahal kong seniors, umupo kayo ng maayos, kunin ninyo ang inyong mga salamin kung kailangan, at samahan ninyo ako sa mahabang usapang ito na magbabago ng inyong pag-unawa sa mga pensyon at benepisyo na tunay na available para sa inyo. Huwag kayong mag-alala, hindi ako magmamadali. Ipapaliwanag ko ito ng malinaw, step by step, para sa mga tulad natin na gusto ng detalyadong impormasyon, hindi yung puro hype lang. Naaalala ko pa, nung narinig ko rin yung mga balitang yan tungkol sa malaking bonus, excited din ako para sa aking mga magulang. Pero nang mag-research ako at tumingin sa official SSS at GSIS websites, nalaman kong maraming exaggerated claims. Kaya ito na, tatapusin na natin ang confusion at pag-usapan natin ang totoo. Una sa lahat, pag-usapan natin ang SSS Pension Reform Program na nagsimula noong Setyembre 2025. Ito ang pinakamalaking pension increase sa kasaysayan ng SSS sa loob ng 68 taon. Hindi ito biro, mga kaibigan. Ito ay 3 taong pension increase program. Ibig sabihin, 3 taon na sunod-sunod na tataas ang inyong pension. Kung kayo ay kasalukuyang tumatanggap ng SSS Retirement Pension, Disability Pension, or Survivor Pension, kayo ay kasama dito. Ang maganda dito, hindi na kayo kailangan mag-apply ulit. Automatiko itong idadagdag sa inyong buwanang pension. Ngayon, alam kong marami sa inyo ang gustong malaman, magkano ba talaga ang increase? Hindi ito yung 13,500 piso na sinasabi nila. Ang totoo, ang increase ay depende sa inyong current basic monthly pension o BMP. Halimbawa, kung ang inyong current pension ay 5,000 piso buwanang, makaka-receive kayo ng dagdag na humigit kumulang 500 hanggang 800 piso depende sa inyong credited years of service. Bako sabay ang inyong pensyon ay mas mataas, mas malaki rin ang increase ninyo. Ang programa na ito ay actuarially sound, ibig sabihin, sinigurado ng SSS na kaya nilang bayaran ito ng matagalan at hindi mauubos ang SSS fund. Ang pension reform na ito ay designed para bawian kayo ng purchasing power na nawala dahil sa inflation sa nakaraang mga taon. Pagkatapos natin pag-usapan ang SSS pension reform, gusto kong linawin sa inyo ang tungkol sa 1,000 piso social pension mula sa DSWD. Maraming tao ang nakakalito dito, kaya pakinggan ninyo ng mabuti. Ang 1,000 pisong social pension ay hindi para sa lahat ng seniors. Ito ay para lang sa indigent seniors, ibig sabihin, sa mga walang regular na kita, walang ibang pension mula sa SSS, GSIS o kahit anong retirement fund at kinikilala ng DSWD at ng inyong barangay na mahirap at nangangailangan ng tulong. Kung kayo ay tumatanggap na ng SSS pension o GSIS pension, hindi kayo qualified dito. Ito ang pinaka-common na misconception na nakikita ko sa social media. Maraming nagpo-post na lahat daw ng 60 taong gulang pataas ay makakakuha ng 1,000 piso social pension, pero mali yan.
Ang social pension ay specifically para sa mga walang ibang pinagkukunan ng kita. Ang payout nito ngayon ay buwanan, bilyaran, or quarterly depende sa inyong local DSWD office. Dati kasi, every 6 months pa ito binibigay, pero ngayong 2025, mas madalas na ang payout para mas makatulong sa inyo. Para mag-apply, pumunta kayo sa inyong barangay OSCA office o sa DSWD office at magdala ng valid ID, birth certificate at certification of indigency mula sa barangay. Pero uulitin ko, kung may SSS or GSIS pension na kayo, huwag na kayong pumunta dahil hindi kayo qualified. Ngayon naman, pag-usapan natin ang Expanded Centenarians Act na signed into law noong 2024. Ito ay magandang balita para sa mga super seniors natin. Kung kayo ay aabot ng 80, 85, 70 o 75 years old, makaka-receive kayo ng 10,000 piso cash gift mula sa gobyerno. At kapag naman kayo ay umabot ng 100 taon o centenarian na, ang cash gift ay 100,000 piso. Ito ay one-time cash gift para sa bawat milestone age na yan. Halimbawa, kapag nag-80 taong gulang kayo, makakakuha kayo ng 10,000 piso. Tapos kapag nag-85 kayo, makakakuha ulit kayo ng another 10,000 piso. At ganyan rin sa 70 at siya'y may Philippine bank account. Ang rollout ng programa na ito ay nagsimula na noong Pebrero 2025 sa Malacañang Palace at ngayong 2025, mahigit 275,000 seniors ang makakakuha na ng benefits na ito. Para mag-apply, kailangan ninyo ng birth certificate or proof of age, valid ID, at bank account details. Maari kayong mag-apply through your local government unit or sa National Commission of Senior Citizens. Ang importante dito, huwag kayong mahihiya na mag-apply dahil karapatan ninyo ito bilang senior citizen na nag-contribute sa bansa natin sa loob ng maraming taon. Ngayon, isa pang bagay na kailangan ninyong malaman ay ang tungkol sa mga discount at privileges na guaranteed sa lahat ng senior citizens under the Expanded Senior Citizens Act o Republic Act 9994. Kahit sino sa inyo na 60 taong gulang pataas, entitled kayo sa 20% discount at VAT exemption sa mga sumusunod: medicines at medical supplies, doctor's fees at medical procedures, transportation sa land, air, at sea, hotels at accommodation, restaurants at food establishments, grocery items para sa personal consumption, utility bills like water at electricity, pero may limit yan na 100 kilowatt hours per month at marami pang iba. Ang problema lang, maraming seniors ang hindi nila alam kung paano i-maximize ang mga discount na ito o minsan ay nahihiya pa silang humingi. Mga kaibigan, huwag kayong mahiya. Ito ay batas. Ito ay karapatan ninyo. Kapag bumili kayo ng gamot, ipakita ninyo ang inyong senior citizen ID at humingi ng discount. So kapag kumain kayo sa restaurant, sabihin ninyo agad bago pa kayo umorder para maisama na nila sa computation. Maraming establishments ang hindi kusang nagbibigay ng discount, kaya kailangan ninyong magsalita para sa inyong sarili. Tungkol naman sa SSS at GSIS office tips, alam kong marami sa inyo ang takot pumunta sa office dahil mahaba ang pila, mainit, at minsan ay nalilito pa kayo sa proseso. Kaya narito ang mga practical na tips na makakatulong sa inyo. Una, mag-schedule kayo ng appointment online if possible. Ang SSS at GSIS ay mayroon na ngayong online appointment system para hindi na kayo magtiyaga sa mahaba na pila. Pangalawa, pumunta kayo ng maaga, mga 7:30 pa lang para makasakay kayo sa unang batch. Pangatlo, dalhin ninyo lahat ng requirements in multiple copies. Dalhin ninyo ang original documents at least 2 photocopies ng bawat document. Maraming beses na ang nangyayari na kulang ang documents or hindi accepted ang photocopy, kaya dalhin ninyo na lahat para hindi na kayo bumalik. Pang-apat, kung kayo ay may health issues o hirap maglakad, sabihin ninyo sa guard or sa staff para bigyan kayo ng priority lane. May senior citizen at PWD lanes ang karamihan ng government offices ngayon, kaya huwag kayong mahihiyang magtanong.
At panglima, kung hindi ninyo kayang pumunta personally, pwede kayong mag-authorize ng representative through a notarized special power of attorney. Maraming seniors ang hindi alam na pwede pala ito, kaya tiis sila sa hirap ng pagpunta sa office kahit na mahirap na sa kanila. Sa usaping payout schedules at strategies, napakahalaga na maintindihan ninyo kung kailan talaga dumadating ang inyong pensyon para maiwasan ang late payments o missed money. Ang SSS pension ay regular na binabayaran every month through your chosen disbursement channel, bank account, ATM card, o check. Ang payment dates ay usually nakalagay sa SSS website at sa My SSS portal ninyo. Ang importante, regularly ninyong i-check ang inyong account kung dumating na ba ang payment. Maraming seniors ang hindi nag-check ng account nila regularly, kaya minsan ay may problema pala sa account na hindi nila alam. Halimbawa, expired na pala ang ATM card nila o nag-iba na pala ang account status nila. Kaya ang first strategy ko sa inyo, mag-enroll kayo sa SSS online portal kung hindi pa kayo enrolled. Doon kayo pwedeng mag-check ng payment history, mag-print ng certification, at mag-update ng information ninyo without going to the office. Pangalawa, kung ang payout ninyo ay through ATM, siguruhing hindi pa expired ang card ninyo at alam ninyo ang PIN. Maraming cases na nagpunta ang senior sa ATM para mag-withdraw, ayaw gumana ng card, tapos nalaman na lang nila na expired na pala o na-block dahil wrong PIN attempts. Pangatlo, kung gusto ninyong mas mabilis at mas convenient, mag-enroll kayo sa direct bank deposit. Ito ang pinaka-recommended ng SSS dahil mas secure at walang hassle ng pagpunta sa ATM o pag-encash ng check. At pang-apat, kung kayo ay tumatanggap ng pensyon at may loan din kayo sa SSS, alamin ninyo kung magkano ang net amount na natatanggap ninyo every month para hindi kayo magulat bakit mas maliit ang payment. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga possible reductions o clawbacks na kailangan ninyong bantayan. Ito ang bahagi na hindi madalas pag-usapan pero napakahalaga. Ang SSS at GSIS ay may karapatan na bawiin o i-adjust ang pensyon ninyo kung may mali sa computation or kung hindi kayo compliant sa requirements. Halimbawa, may annual certificate of pensioner na kailangan ninyong i-submit every year para patunayan na buhay pa kayo at qualified pa rin kayong tumanggap ng pension. Kung hindi ninyo ito i-submit on time, pwedeng i-suspend temporarily ang pension ninyo. Maraming seniors ang nakakaranas nito dahil hindi nila alam ang deadline o nakalimutan nila mag-submit. Kaya, ang tip ko, i-mark ninyo sa kalendaryo ninyo kung kailan ang deadline ng certificate ninyo at mag-submit kayo ng maaga. Huwag antayin ang last minute. Pangalawang bagay na pwedeng mag-cause ng reduction ay kung kayo ay may outstanding loan sa SSS at hindi nyo nababayaran. Diyang loan deductions ay automatic na binabawas sa pension ninyo every month. Kaya kung may loan kayo, alamin ninyo kung hanggang kailan ang hulog at magkano ang monthly deduction para hindi kayo magulat sa babang net pension. Pangatlong possible reduction ay kung may error sa contribution records ninyo nung kayo ay nagtatrabaho pa. Minsan ay may mga contributions na hindi na-post properly o may discrepancy sa records. Kung may ganito, kailangan ninyong mag-file ng correction request sa SSS at mag-submit ng supporting documents. Ito ay medyo matagal na proseso pero kailangan para ma-correct ang records ninyo at ma-adjust ang pension kung may kulang. Doon sa tax implications ng pensyon ninyo, ito ay padalas na hindi na pag-uusapan pero kailangan ninyong malaman. Sa kasalukuyang batas, ang SSS at GSIS pensions ay tax-exempt. Ibig sabihin, hindi kayo magbabayad ng income tax sa pensyon na natatanggap ninyo. Ito ay isang malaking advantage dahil ang buong halaga ng pensyon ninyo ay sa inyo na. Pero ang kailangan ninyong bantayan ay kung kayo ay may ibang sources of income bukod sa pension tulad ng rental income, business income, o part-time work. Ang ibang income na yan ay taxable pa rin. Ang pension lang talaga ang tax-exempt. Kaya kung kayo ay may iba pang kita, kailangan pa rin ninyong mag-file ng income tax return at magbayad ng tamang buwis sa ibang income na yan.
Maraming seniors ang akala ay dahil retired na sila at may pension na, automatic na hindi na sila dapat magbayad ng tax. Pero mali yan. Ang exemption ay para lang sa pension mismo, hindi sa lahat ng kita ninyo. At isa pa, yung 20% discount ninyo sa purchases, ang establishments ay pwedeng i-claim yan as tax deduction. Kaya hindi rin kayo dapat magbayad ng dagdag na tax dahil dyan. Ngayon, gusto ko ring pag-usapan ang mga hidden benefits na madalas na nakakalimutan ng mga seniors. Una dito ay ang PhilHealth coverage. Lahat ng senior citizens ay dapat enrolled sa PhilHealth at entitled sa free medical at dental services sa government hospitals at health centers. Ito ay kasama na sa Universal Healthcare Law. Pero maraming seniors ang hindi alam na may comprehensive benefits sila sa PhilHealth, hindi lang pang-emergency. Pwede kayong magpa-check-up, magpa-laboratory tests, magpa-medicine sa outpatient basis, basta sa accredited government facility. Pangalawang hidden benefit ay ang mga local government unit programs. Maraming LGUs ang may sariling senior citizen programs tulad ng monthly cash allowance, free vitamins, medical missions, at social activities. Halimbawa, sa Manila, may additional 1,000 piso monthly allowance ang senior citizens na taga Manila on top of their SSS pension or social pension. Kaya kailangan ninyong mag-check sa inyong barangay o city hall kung ano ang mga LGU programs na available sa area ninyo. Pangatlong hidden benefit ay ang educational benefits para sa inyo o sa inyong apo. May mga scholarships at discount programs para sa seniors na gustong mag-attend ng classes o para sa kanilang mga apo. At pang-apat, yung free services sa SSS at GSIS tulad ng financial literacy seminars, livelihood programs, at health and wellness activities na pwede ninyong i-attend for free. Sa pagtatapos ng usapang ito, mga mahal kong seniors, gusto kong linawin sa inyo na ang mga legitimate benefits na pinag-usapan natin ngayon, ang SSS pension reform na nagsimula na, ang 1,000 piso social pension para sa indigent seniors, ang 10,000 piso cash gifts para sa 80, 85, 70, at siya at ang lahat ng discounts at privileges ninyo ay totoo, documented, at guaranteed ng gobyerno. Hindi kayo kailangan maniwala sa mga viral posts na nagsasabi ng 13,500 piso o universal pension na kailangan lang ng isang valid ID. Ang totoo ay mas simple pero mas sigurado. Kung kayo ay qualified, makukuha ninyo ang benefits na ito through proper channels at proper documentation. Ang pinakaimportante ay huwag kayong madala sa fake news at huwag kayong magbayad sa sinumang nag-aalok na tutulong sa inyo makuha ang mga benefits na ito in exchange for bayad. Ang legitimate government services ay libre. Kung may nagsasabi sa inyo na may bayad, red flag na yan. Kaya please, always verify information from official sources, SSS website, GSIS website, DSWD, o sa inyong local OSCA office. Mahal ko kayong lahat at gusto kong siguruhin na nakukuha ninyo ang lahat ng benepisyo na karapat-dapat sa inyo without falling victim to scams or misinformation. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa akin sa mahabang usapang ito. Sana nakatulong ako sa inyo na maunawaan ang totoo tungkol sa inyong mga karapatan at benepisyo bilang senior citizens. Hanggang sa muli at mag-ingat lagi. God bless you all.